Hello science fans! Tuwing January, puno ang mga gym. Ang shopping carts, puro gulay at hindi chips. At usang-uso ang mga linyang New Year, New Me. From a psychological perspective, expected naman talaga lahat ang ito. Ang simula ng bagong taon ay parang isang mental reset button na nagbibigay sa atin ng opportunity na ihiwalay ang ating past self sa ating aspirational future self. According sa mga research on behavioral science, ang mga fresh start moments katulad ng ito ay nakaka-boost ng motivation, ng optimism, at naiisip natin na siguro ngayon pwede na talaga tayong magbago. Pero kung totoong motivated na tayo, bakit parang nauubos din yung motivation? Kung gusto talaga ng mga tao na maging healthy, bakit parang February or March, wala na yung kanilang mga healthy drives? Dito papasok ang ilang importanteng mga tanong na gusto nating sagutin sa video na ito. Kaya ba tayo nag-fail ay masyado tayong umaasa sa motivation instead na sa habits? Nakakasira ba sa long-term health goals ang crash diets at yung mga extreme na workout plans? And yung all-or-nothing mindset ba ang dahilan kung bakit maraming sumusuko? Pero bago natin sagutin ang mga ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at inaaral ko po kung paano nag-a-adapt ang iba't ibang organism sa pabago-bagong environment. Parang tayo lang din pag nagtatry tayo mag-adapt ng mga bagong lifestyle. Teacher din po ako and nakikita ko po na ang tunay na learning hindi siya nangyayari overnight. Katulad din ng ating lifestyle changes, gradual po dapat ito. At ang Scientia ay ang aking science communication channel kung saan pinapadali po natin ang mga science concepts para mas makagawa po tayo ng science-backed at evidence-based decision-making sa ating pang-araw-araw. So tingnan natin ang 3 common mistakes at myths tungkol sa ating New Year health goals. Number 1. Kailangan ko lang ng mas maraming motivation. Motivation is powerful pero unreliable po ito. Nagbabago po ito depende sa stress, sa tulog, sa mood at sa environment. Studies show na yung mga umaasa lang sa motivation ay madaling sumuko pag naging busy na ang buhay. So kung gusto po natin ng sustainable change, kailangan po natin ng systems at mag-build ng habits, hindi willpower lang. Myth number 2. Mas extreme ang plano, mas mabilis at maganda ang magiging resulta. Crash diet, sobrang intense na workout, napaka-strict na rules tungkol sa ating kalusugan, lahat yan ay pwedeng magdulot ng pangmabilisang resulta, pero kung titingnan natin, napakabigat po niya, physically at psychologically sa ating katawan. Nakaka-disrupt po ito ng ating metabolism, napapalaki din po ang tsansa na magkaroon tayo ng injury, at nakakapagpataas ng chances na magkaroon tayo ng rebound behavior. Sa scientific perspective kasi, ang katawan natin ay optimized for stability, hindi sa shock value. Myth number 3. Kung nagkamali ako once, failed na ako. Ang all-or-nothing mindset ay isa sa mga pinakamalaking barriers pagdating sa consistency. Nakamiss ka ng workout o kaya may kinain kang unhealthy na pagkain, feeling mo failure ka na, so wag na lang, di na natin itutuloy. Pero in reality, ang behavior change ay non-linear. Pero talagang mga setbacks at okay lang yun. So, paano nga ba natin gagawing mas sustainable ang lifestyle changes? Tip number 1, start small and specific. Nakaka-inspire talaga pag malalaki ang goals, pero yung maliliit na goals, yun ang nakaka-rewire sa ating mga habits. Nakikita natin sa research, mas important ang consistency kesa sa intensity. Kunwari, imbes na mag-commit ka ng 1 hour of workout per day, how about 10 minutes na lakad lang pagkatapos kumain? Yun, di ba, kayang-kaya. Yung paulit-ulit na maliliit na pagbabago, yun ang eventually nagiging pangmalakihang pagbabago sa ating buhay. Tip number 2, focus sa identity, wag lang sa outcomes. Kadalasan kasi yung goals natin, nakadikit siya sa gusto kong pumayat or gusto kong makahit ng ganitong record pagdating sa step count ko. Pero mas maganda nating isipin, ano nga ba yung identity ko na nakadikit sa pagbabago? Pwede nating palitan yung mindset na parang identity natin siya na I am someone
who moves daily o kaya isa kong tao na pinaprioritize ang pagtulog para mas maging tuloy-tuloy ang pagbabago kahit bumababa na ang motivation. Kapag kasi aligned ang mga ginagawa natin sa ating identity, mas natural siyang nagiging habit, hindi pilit. And tip number 3, i-design ang iyong environment para tulungan ka sa iyong pagbabago, hindi para kontrahin ito. Limited lang kasi ang willpower natin, pero powerful ang environment. Yung mga simpleng pagbabago katulad ng pag-display ng mga damit na gagamitin mo pag-workout, paggagawa ng availability ng healthy snacks sa kusina, o kaya paglalagay ng maliliit na reminder sa kung saan-saan. Lahat ng yan ay laging pinapaalala sa atin na oo nga, gusto kong mas maging healthy. Tapos, kung may setback, gamitin natin siya para information, results ng research, hindi dahil bagsak na tayo. Tanungin natin bakit ako nagkamali or bakit ito nangyari para magamit natin siyang data kung paano tayo mag-a-adjust. Ang kailangan kasi nating tandaan ng ating kalusugan ay hindi 30-day challenge, pang matagalan ito. Katulad tayo ng mga ecosystems, mas nagta-thrive tayo pag gradual ang pagbabago, hindi yung biglaan. Pero what do you think? Alin sa mga health myths na ito ang pinakamahirap bitawan? Ano namang maliliit na habit ang talagang mas nag-work sa'yo sa pangmatagalan? Magkwentuhan naman tayo. Share your thoughts sa comment section below.